papansin nyo, ang tagal ng walang Blue Ribbon hearing. Di ba? Hindi na pinag-uusapan patungkol sa ghost projects. Hindi na pinag-uusapan patungkol sa flood control. Yan ang nakakapagtaka. Tapos, gusto nang tapusin ni Lacson. Gusto nang gumawa ng partial report. Ang problema, wala namang gustong pumirma nung kanyang partial report na ginagawa. Bakit? Pag-usapan natin. Noong January 19 pa, isinagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ang huling pagdinig nito tungkol sa anomalya umano sa mga flood control project. Pero makalipas ang halos 3 buwan, aapat pa lang sa mga miyembro ng komite Apat pa lang. Parang kayo-kayo lang yung nagpumirma. Walang gustong sumuporta. ang pumipirma sa partial report na naglalaman ng mga findings at rekomendasyon nito. Sabi ng miyembro rin ng komite na si Senador Amy Marcos, hindi siya pipirma sa partial committee report dahil nakukulangan siya sa laman nito. Hindi rin aniya ipinatawag ang mga dapat pinaharap, kabilang si Yan. Ito kasi yan, yung partial committee report, doon sa naging investigasyon ng Blue Ribbon patungkol dito sa pagnanakaw sa flood control, sa ghost projects. Okay? Pero tinatapos na, magagawa na ng committee report, partial committee report to si Lacson. Kulang nga ni hindi nyo nga napapatawag si Tambaloslos. Etong pagmumukha na ito, tingnan ninyo kung kayo ay naghihirap sa buhay, kasalanan nito. Malaking parte kasalanan nito. Siyempre, dapat nagsisipag din kayo. Pero kung merong problemang malaki, bakit mahirap ang Pilipinas ngayon? Lalo pang naghirap ang Pilipinas ngayon dahil sa pagmumukha ng lintik na ito. Sila, pabili-bili ng bahay sa Forbes. Tayo, ikaw, ako, tayo naghihirap. Nakukuha po natin. Yan ang pahirap. Tapos ayaw patawag ni Lacson. Tapos, yung 18 Marines, ayaw rin ipatawag ni Lacson. Simple lang pinipilit na nga ni Marcoletang tawagin yung 18 Marines. Pinipilit na nga ipatawag itong si Tambi. Ba't hindi mapatawag? Baka naman itatanggi. Hindi namin ayaw patawag. Itatanggihan ni Lacson. Pero bakit walang nangyayari? Sabi ko sa inyo, doon tayo lagi sa resulta But until now, walang nangyayari dyan sa pag-iimbestigan nyo. Tapos gusto nyong tapusin. Pahirap sa buhay itong sila. Anong kademonyohan to si Tambaloslos? Wala bang konsensya to? Samantalang kayo hayahayang buhay, Pilipino, lagpak ang buhay. Wala tayong naayos na mga tulay, namamatay dahil sa mga baha. dating House Speaker Martin Romualdez at dating DepEd Undersecretary Trijib Olaivar na tumanggap umano ng flood control kickbacks. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta. Di ba gumawa na kami ng Minority. sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trijib, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Pilit na tinatabunan. Iniugnay si Romualdez sa flood control scandal at ayon sa ombudsman, inihahanda na ang plunder case laban sa kanya. May nakabinbinding reklamo laban kay Olaivar sa ombudsman kaugnay ng issue. Hinihinga namin sila ng pahayag pero dati na nilang itinanggi ang mga alegasyon. Ang Marines naman, tinukoy ng senadora ang grupo ng mga dating sundalo na nagsabing nag-deliver umano sila ng male-maletang cash sa mga opisyal, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang pero dati na nitong sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng mga ex-Marines. Ang sabi ni Senadora Marcos, kailangan daw kompleto ang report bago siya pumirma. Buong investigasyon. Diba? Simple, diba? Tinanggi ni Tambi, tinanggi ni Bongbong Marcos. So, kung sa tingin ninyo sinungaling tong Marines, di patawag nyo. Halimbawa ako kunwari ako si Marcos, ako si Tambi, at sa tingin ko, talagang sinungaling tong mga Marines, gugustuhin kong patawag. Babatukan ko yan si Lacson. Totoo ko ako si Marcos, babatukan ko yan si Lacson. Papatawag ko yan Marines. Imbestigahan nyo para mag-isa, para lumabas ang totoo. Kasi kung ako si Marcos at wala ako talagang ginawa at hindi talaga ako nabigyan ng maleta, gusto kong mapatawag yung Marines. Pero kung ako ay talagang nabigyan ng maleta at totoo yung sinasabi ng Marines, ayaw ko silang patawag sa Senado. Bakit? Lalabas yung totoo. Naiintindihan po natin. Kaya dito sa istoryang to paikot-ikot, halatang halata na totoo yung sinasabi ng Marines. Kasi kung sinungaling yan, edi dapat gusto mong mag-isa kasi magkakabuhol-buhol. Tandaan nyo pag nagsisinungaling ang isang tao, pag tinanong mo ng tinanong, magkakabuhol-buhol ang dila niyan. Edi mas lalo nyong gustong imbestigahan, ba't ayaw nyo? Ba't hanggang ngayon hindi
Hindi pinapatawag kasi guilty kayong magpinsan. At ikaw, Lacson at Tito Soto, wag na nating i-edit, wag nang pasintabi. Kayo, Lacson at Tito Soto, kasangkapan kayo sa pagnanakaw. Whether nakakatanggap kayo or hindi, pero nagpapagamit kayo to the very least sa mga magnanakaw. In the names po ba? Yung po ba yung natin? Dapat lahat. Tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, hindi naman niya inasahang may pipirma sa Partial Blue Ribbon Committee report na tulad ni Senadora Marcos na taga-minorya. Nasa sa kanila na raw yun kung hindi nila tutuparin ang kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng komite. Kumpiyansa si Lacson na makakakuha siya ng dagdag na 5 pang pirma para makumpleto ang kinakailangang majority na 9 na lagda para mailabas sa plenary ang kanilang report. Ito ang ibig sabihin ni Lacson. Of course, minority kayo, majority kami. Natural, hindi kayo pipirma dito sa investigasyong ginagawa ng majority. Nasa sa inyo na yan kung hindi ninyo gagawin yung responsibilidad ninyo. Tanong, Lacson, bakit aapat lang nagpipirma? Kaya nga majority kayo, ibig sabihin kayo ang madami. Meron bang majority na minority? Meron bang majority na pero konti? Kaya nga kayo tinawag na majority, ibig sabihin kayo yung madami. Yung minority ang konti. Bakit aapat ang pumipirma? Ibig sabihin, nakukulangan sila diyan sa committee report na ginagawa mo. Ibig sabihin, nakukulangan sila sa pag-iimbestiga na ginagawa ninyo. Ayaw nyong patawag eh. Pulpul kayong dalawa ni Tito Soto, kayong mag-boyfriend. Ungas kayong mag-imbestiga. Ang tungkulin bilang mga miyembro ng komite. Kumpiyansa si Lacson na makakakuha siya ng dagdag na 5 pang pirma para makumpleto ang kinakailangang majority na 9 na lagda para mailabas sa plenary ang kanilang report. Makakakuha siya ng lipapandag ang tagal-tagal na yan, ba't hindi ka makakuha? Simple lang di ba? Ba't hindi ka makakuha? Ang kanilang report. Sa ngayon, sinuspindi muna ni Lacson ang mga pagdinig ng komite sa flood control scandal at ire-report muna niya sa plenaryo ang laman ng partial committee report. Ayan. Sa madaling salita, suspindi na naman. Itong pag-iimbestiga, itong Blue Ribbon hearing patungkol sa ghost projects, parang si Bongbong Marcos, lulubog, lilitaw. Andiyan. Ngayon, nandito si Marcos, nakikita natin. Tapos mga 3 araw, 4 na araw, lulubog na naman niya, wala na naman. Siguro nagpapatanggal ng tama. Bangag nga daw yan eh. O lulong, sabi ni Jaime. Sabi ni Piara, di bangag, sabi ni Jaime, lulong. So kaya siguro nawawala kasi papababa ng tama. Tapos pag wala ng tama, lulitang na naman, jumping jacks. Diba? Ganyan dito sa Ghost Project din. Sa Blue Ribbon na pag-iimbestiga, lulubog, lilitaw, minsan nandyan, minsan wala. Kaya kita mo wala sila. Walang nakatapusan, walang gustong pumirma. Bakit? Iniiwasan kasi mag-hearing. Ganun kasimple. Hindi ba natin napapansin? Pinaiikot-ikot nila, iniiwasan nila magkaroon ng pagdinig patungkol dito sa flood control scandal. Ganyan po, kagago, itong si Tito Soto at saka si Lacson.